Ako si Maria at ito ang aking kwento. Tahimik lang si Carmela habang kaharap nila si Chairman Festejo. Mariing nakatitig si Chairman Festejo kay Carmela at ganun din si Roel. Hindi akalain ni Roel na ang babaeng nakita niya sa labas ng conference room ay ang magiging asawa ng pinsan niya. Napapangisi at napapailing na lang siya. Iisa lang talaga ang taste nila sa isang babae. Simula high school pa lang sila ay sa isang babae sila nahuhumaling. Ikaw ang panganay na anak ni Marvin? Tanong ni Chairman. Opo, ako po si Carmela Hidalgo, Chairman. Magalang na sagot ni Carmela. Nagsimula naman ang kumain si Chairman at patuloy pa rin ang pagtatanong nito kay Carmela habang tahimik lang naman si Idam. Hindi ba't ikaw dapat ang bride ni Omar Garcia? Tapos na sana ngayong buwan ang kasal ninyo pero umatras ka. Why? Dahil ba sa nalaman mo ang kapatid mo ang magiging bride ng apo ko? Seryosong tanong ni Chairman. Napalunok naman si Carmela, ramdam niyang pag-iinit ng pisngi niya dahil sa hiya. Hindi niya akalaing malalaman ni Chairman ang tungkol dito. Posible bang may kinalaman ng stepmom niya kung bakit nalaman ni Chairman ang tungkol sa kasal na dapat nila ni Omar? Salubong na rin ang mga kilay ni Roel na nakatingin kay Carmela. Sa itsura ni Carmela, pakiramdam niya hindi naman perang habol niya kay Adam, pero hindi niya akalain na napalitan pala ang bride ng pinsan niya. Yes, Chair. If so, what do you need from my family? Bakit mo iniwan sa ere ang fiancé mo at sumama sa apo ko? Chair. Manahimik ka, Adam. Hindi ikaw ang kinakausap ko. Malamig at blanco saad ni Chairman. Hindi man lang hinayaan na magsalita si Adam. Humugot ng malalim na buntong hininga si Carmela. Iniisip ko anong sasabihin niya. For revenge. May fiancé cheated on me at ang babae niya ay kapatid kong si Sofia na dapat ipakakasalan ng apo niyo si Adam. Isa lang naman ang kailangan ng pamilya natin sa isa't isa, hindi ba? It's all about business. Mahalaga pa bang buklatin ang nakaraan ko, Mr. Chairman? I am the legal daughter of Marvin Hidalgo, ang nag-iisang may karapatan sa lahat ng properties ng pamilya ko. Gusto mo bang sumama sa pagbagsak ang apo mo sa pagbagsak ni stepmom at kapatid ko? Hindi ba't ang gusto mo sa pamilya mo ay ang makakabuti sa kanila? Ang gusto mo para sa kanila ay ang mapapakinabangan nyo. And if you want to choose the illegitimate daughter of my father for your grandson, okay, I don't mind. Hindi ko na problema kung makita ko man na balang araw ang pagbagsak nila kasama apo nyo. Hindi ba't nakakahiya yun para sa'yo, Mr. Chairman? If you're against with this wedding, we can cancel it. Nagawa ko ng harapin ng kahiya na nangyari sa kasal at dapat namin ni Omar. Ang pamilya mo ba, Mr. Chairman, kaya bang harapin ang kahihiyan? Oras na hindi natuloy ang kasal namin ng apo mo? Matapang na wika ni Carmela. Alam niya hindi madaling kalabanin si Chairman pero bahala na kung anong mangyari sa dinner nila. Napangisi naman si Roel. He really likes Carmela now. Sinong mag-aakala na kaya niyang sagutin at harapin ang nag-iisang Chairman Festejo? Napataas naman ang kilay ni Chairman saka siya tumikim. Ang pinakaayaw niya ay ang napapahiyang pamilya niya. May punto si Carmela, mapapahiyang pamilya nila kapag hindi dumating ang bride. Palihim ding ngumiti si Idam. Ang akala niya hindi kayang takasan ni Carmela ang mga tanong ni Chairman sa kanya. Nilingon niya si Carmela pero wala kang makitang takot sa mga mata ni Carmela. Nakilala ni Idam na mahina si Carmela pero mukhang nagagawa na nitong tumayo sa sarili niyang mga paa. Matalino kang bata ka, pero hindi dahil tatanggapin kita sa pamilya ko'y okay ng lahat. Siguraduhin mo na may maganda kang maidudulot sa apo ko. Gago yan, tandaan mo. Kapag nagawa mong baguhin ang ugali niya at natulungan mo siyang maging magaling sa business, magpapaparty ako for you. Napairap naman si Idam habang palihim na tumawa si Roel. Tutor bang tingin ni Chairman kay Carmela? Deal. Sagot naman ni Carmela ang kinatango na lang ni Chairman. Napangiti naman si Maria at nakahinga ng maluwag. Payapa na silang kumain at pinag-usapan na lang ng pamilya nila ang tungkol sa business lalo na magiging role ni Idam at Roel sa kumpanya. Tahimik naman si Carmela, ngayon niya lang nalaman na dalawa lang pala ang apo ni Chairman Festejo at yun na si Idam at Roel. Ang mga magulang ni Roel ay nasa ibang bansa. Nang matapos silang mag-dinner, inihatid na ni Idam si Carmela. Hindi ko alam kung ikaw ba talagang nakaharap namin kanina o sinapian ka lang ng ibang espiritu. Parang kailan lang, wala kang ibang ginawa kundi umiyak lang sa ginagawa ng stepmom mo sa'yo. Ikaw ba talaga si Carmela o isa kang impostor? Ani ni Idam, napairap naman si Carmela.
Na-realize ko lang na nakakapagod din palang maging mahina. Para bang achievement para sa akin na kapag pinagtatanggol ko sarili ko. Kung hahayaan kong bulihin lang ako ng ibang tao, ako ang talo. Napapatango naman si Idam. He wants the new version of Carmela now. Nang makarating na sila sa bahay ni na Carmela, ibinuksan niya na ang pintuan. Lumabas din si Idam. Hindi mo na ako kailangang ihatid sa loob. Gabi na rin kaya umuwi ka na. Tumango naman si Idam. Magpahinga ka na. Alam kong pagod ka na sa maghapon na ito. Good night, Carmela. Ngumiti at tumango naman si Carmela saka siya pumasok sa gate nila. Nakasunod naman ang tingin ni Idam kay Carmela hanggang sa makapasok na ito sa loob. Pagpasok naman ni Carmela ay nakita niyang nasa sofa pa rin ang stepmom niya kahit na gabi na. Lalampasan niya na lang sana ito pero nagsalita pa ito dahilan para tumigil siya. Ipagsisiksika mo ba talaga ang sarili mo sa pamilyang Festejo? Hindi ka ba nahihiya? Humugot ng malalim na buntong hininga si Carmela sa kanya hinarap ang stepmom niya. Ginita niya ito na ikinataas naman ang kilay ni Shoni. Alam kong pinuntahan niyo sa chairman at ikaw nagsabi sa kanya ng tungkol sa amin ni Omar. Hindi ba mas ikakahiya ng mga Festejo na ipakasal ang anak o apo nila sa isang anak lang naman sa labas? Naikuyom ni Shoni ang kamao niya at nangit-ngit ang ngipin niya. What did you say? Sinusubukan mo pa talagang pasensya ko, Carmela. Alam mo ka anong kaya kong gawin? Alam ko na lahat kaya mong gawin. Handa ka ring pumatay ng tao para lang makuha mong gusto mo. Pero ikaw ba, alam mo ba kung anong kaya kong gawin? Hindi mo pa alam. Buong tapang niyang sagot. Nagsisimula pa lang ako. Panas pa niya sa kanya ito tinalikuran. Mali ka ng kinalaban, Carmela. Hinayaan na kitang mabuhay ng maraming taon at ngayon pinili mo akong kalabanin. Maaga mo makakasama ang mommy mo. Kung pinili mo na lang sanang manahimik at sumunod sa akin, baka nakasundo pa kita. Mahinang usal ni Shoni habang nakasunod ang tingin niya kay Carmela hanggang sa makapasok na ito sa kwarto niya. Sumapit na ang araw ng kasal ni Carmela at Idam. Tapos nang ayusan si Carmela at naghihintay na lang siya ng signal ng mga organizer nila. Mag-isa na lang sa loob ng hotel room niya. Isang malalim na buntong hiningang pinakawalan niya habang nakatingin sa sarili niya sa malaking salamin. Narinig ni Carmela ang pagbukas ng pintuan kaya nilingon niya yon sa pag-aakalang bumalik ng mga organizer niya pero nagsalubong ang mga kilay niya nang makita niya si Omar. What are you doing? Tanong niya na lalo nang ilak ni Omar ang pintuan. Tinuloy mo talaga ang kasal? Pinili mong pakasalan ng lalaki yun kesang ayusin ang relasyon nating dalawa. Isang beses nang ako nagkamali, Carmela, sigaw ni Omar. Naumoy naman ni Carmela ang alak sa hininga nito. Lumabas ka na, Omar. Huwag mo na akong guluhin. Kalmado niyang saad sa kanya ito tinalikuran pero mahigpit siyang hinawakan sa braso. Ano pa bang kailangan kong gawin para bumalik ka sa akin? Oo, inamin ko niloko kita pero sa kamalangan na magitan sa aming dalawa ni Sofia. Pinili mo ba siya dahil mas mayaman ang pamilya niya kaysa sa pamilya ko? Yun ba ang dahilan kung bakit nag-agawan kayo ni Sofia sa festejo na yan? Galit pa rin niyang saad. Inis ni inalis ni Carmela ang pagkakahawak ni Omar sa kanya. Nasaan na ba ang mga organizer niya? Hindi dapat nila hinahayaan na may nakakapasok sa kwarto niya. Pwede ba, Omar? Huwag kang feeling biktima dito. Hindi ako tanga. Hindi ako laruan para paglaruan mo lang. Umaasa ka ba na babalikan kita kahit isang beses ka lang na nagloko? Ilang beses na bang may nangyari sa inyo ni Sofia? Ilang beses na ba kayo nakikita habang nakatalikod ako? Hindi na magbabagong isip ko. Kahit na anong mangyari, hindi na ako babalik sa'yo. Si Idam ang pakakasalan ko. You should thank me dahil hindi mo na kailangang mamili sa aming dalawa ni Sofia. Now leave! Tinuro niyang pintuan pero mahigpit siyang hinawakan ni Omar sa braso at sa pilitang hinila. Omar, ano ba? Let me go! Sigaw niya at pilit na inalis ang pagkakahawak ni Omar sa kanya. Mataas ang heels niya kaya nahirapan siyang lumayo kay Omar. Kung hindi lang din akong pakakasalan mo, hindi rin kita hayaan na magpakasal sa ibang lalaki. Kung miserable ang buhay ko, gagawin ko rin miserable ang buhay mo. Walang sino man ang makakakuha sa'yo. Omar, bitawan mo ko! Pagpupumiglas ni Carmela. Nabuksan na ni Omar ang pintuan at akma na sanang ilalabas si Carmela nang makasalubong nila si Idam na salubong ang kilay. What are you doing with my bride? Malamig niyang tanong, hinila ni Omar palapit sa kanya si Carmela at lalong hinigpitan ng pagkakahawak niya dito. Kinukuha ko lang ang inagaw mo, Mr. Festejo. This is my bride, sagot ni Omar at muli sanang hilahin palabas si Carmela.
Nang buong lakas na hinila ni Idam si Carmel at sinuntok sa mukha si Omar, dahilan para bumagsak ito sa sahig. Dahil sa lakas ng suntok ni Idam ay nahilo si Omar at hindi kaagad nakatayo. Your bride is your ex-bride and now my bride. Umalis ka na, Mr. Garcia, kung ayaw mo ipahiya kita dito. Ani ni Idam sa kanya tinignan si Carmela. Ayos ka lang, sinaktan ka ba niya? Tanong niya dito. Ayos lang ako, sagot ni Carmela. Dumating na rin si Sofia at nakitang nakahiga sa sahig si Omar. Inis niyang tinignan si Carmela. Masaya ka na bang pinag-aagawan ka ngayon ng dalawang lalaki? Nangingit-ngit ang mga ngipin ni Sofia. Nang mapansin ni Carmela sa Sofia, nilingon niya ito. Ano bang ginagawa niyo dito? Pwede bang itali mong boyfriend mo, Sofia? Nakakasira kayo ng araw. Anas niya dito. Tinignan naman ni Sofia si Omar. Tumayo na rin si Omar at tinignan si Sofia hindi may pinta ang mukha. Sofia, mahina niyang wika. Nag-walk out naman si Sofia dahil sa inis. Pinunasan ni Omar ang konting dugo sa gilid ng labi niya saka siya lumbas ng kwarto para sundan si Sofia. Sofia, tawag niya dito. Pero dire-diretso nang umalis si Sofia. Ma'am Carmela, Sir Idam, wika namang organizer na kararating lang. Saan ba kayo nanggaling? Bakit niyo iniiwan na mag-isa ang bride? Galit niyang tanong sa mga ito. Napayuko naman ang dalawang organizer. Pasensya na po sir, may inayos lang po kami sa venue kaya umalis po kami. Sagot nito. Pagsasabihan pa sana ni Idam ang dalawang organizer nang dumating si Maria. Ano bang ginagawa mo dito, Idam? Why you're still here? Hindi mo dapat pinuntahan ng bride dahil hindi naman kayo sabay na papasok ng function hall. Ani ng kanyang ina. Minsan pang tinignan ni Idam si Carmela sa kanya ibinigay ang hawak niyang libro. Pagkatapos ng ibigay, umalis na rin siya kasamang kanyang ina. Kunot-no namang tinignan ni Carmela ang libro na ibinigay sa kanya ni Idam. Napangiti na lang siya dahil limited hard copy yon ng paborito niyang international author. Saan niya nabili to? Matagal na ako naghahanap ng old hard copy nito pero wala akong nahahanap. Anas niya. Maingat niyang binuksan ang libro at para bang tatalon sa tuwa ang puso niya nang makita niya ang pirma ng author sa loob ng libro at ang maliit na message nito. Happy wedding day, Miss Carmela Hidalgo. Congratulations, beautiful bride. Mensahe nito. Nakagat ni Carmela ang pang-ibaba niyang labi dahil sa kilig na nararamdaman niya. Paano niya nalaman ang tungkol sa libro na gusto ko lalo na sa paborito kong author? Anas niya sa isip niya. Nahiya tuloy siya dahil wala man lang siyang regalo para kay Idam. Napapaisip si Carmela kung paano nakipagkita si Idam sa paborito niyang author at humingi ng pirma nito. Natapos ng seremonya para sa kasal nilang dalawa, isa-isa nang tinawag ang pamilya, kaibigan at kamag-anak ng groom at bride for picture taking. Napalunok si Carmela nang hawakan siya ni Idam sa bewang para lalo siyang lumapit dito. Tipid siyang ngumiti sa camera, hindi komportable sa kamay ni Idam na nasa bewang niya. Smile Carmela, mahinang saad ni Idam dahil alam niyang tipid lang ang ngiti nito. Nilakihan naman ni Carmela ang ngiti niya at inalis na lang sa isip niyang kamay ni Idam sa bewang niya. Family of the bride please, come here. Tawag ng photographer. Una namang lumapit si Sofia na walang ngiti ni Carmela na makita niyang suot ni Sofia. Hindi naman ito naka-white gown ni kanina pero ngayon, pareho na silang naka-white gown. Smile, my beautiful sister, wika ni Sofia. Nakatingin na rin sa kanilang mga bisita, ganun na rin ang pamilya ni Idam. Look at him, I know he's enjoying this. Pinagagawa ng dalawang babae, nakangisi saad ni Rowell. Hindi na rin nagustuhan ng chairman ang ginagawa ni Sofia. What do you think you're doing, Sofia? Tanong ni Carmela. Matamis namang ngumiti si Sofia sa kanya tinignan ng sarili niya. Ano bang masama sa suot ko, Carmela? I'm your bridesmaid, pero sino nga bang hindi malilito kung sino ba sa ating dalawang bride? Natutuwa nito saad. Kinakalma naman ni Carmela ang sarili niya. Malapit nang matapos ang kasal at hindi pwedeng magkagulo lalo na't marami pa ring bisita sa loob ng function hall. Naglakad si Sofia papalapit kay Idam sa kanya inaangkol ang kamay niya sa braso ni Idam at ngumiti sa kamera. Dahan-dahan namang inalis ni Idam ang kamay ni Sofia sa braso niya. Magkaroon ka naman sana ng hiya para sa sarili mo, Sofia. Hindi ang kapatid mong pinapahiya mo dito, kung hindi ang sarili mo. Isang panggugulo mo pa, ipapahila na kita sa gwardya palabas ng hotel. Seryosong saad ni Idam. Lumayo naman si Sofia saka siya lumapit kay Carmela, tinawakan to sa braso. Hindi ka naman galit dahil sa suot ko, hindi ba? Ikaw pa rin naman ang bride pero hindi ko nakasalanan kung ako ang pagkakamalan nilang bride. Patuloy na pang-aasar ni Sofia.
Nilingon ni Carmela sa Sofia na nakangiti pa rin sa camera. Mrs. Bride, please look here. Ani ng camera. Ikaw ang pinagkamalang bride, ako pa rin ang Mrs. Festejo ngayon. Sino sa atin ang talo? Sagot ni Carmela at ngumiti na sa camera. Si Sofia naman ang nainis ngayon. Nang matapos ang picture taking, ay umalis na si Sofia. Nilapitan naman ni Marvin ang anak niya. Congratulations anak, ano man ang maging desisyon mo. Sana maging masaya ka. Mensahe nito. Hindi naman sumagot si Carmela. Hindi niya alam kung tanggap na ba ng kanyang ama ang kasal na ito o kung masama pa rin ang loob niya. Iho, alagaan mo sana ang anak ko. Huwag na huwag mo siyang pagbubuhatan ng kamay. Pakiusap. Bali naman ni Marvin kay Adam. Huwag kayong mag-alala Mr. Hidalgo. Mararanasan ni Carmela ang kalayaan habang akong kasama niya. Kalayaan na hindi niya naibigay sa kanya. Parang kang wika ni Adam. Tipid namang ngumiti at tumango si Marvin. Tila nahihiya dahil sa sinabi ni Adam. Nang matapos ng kumain ng lahat ng mga bisita, ay nagsiuwian na rin ang mga to. Pagod na pagod si Carmela naupo sa sofa habang suot-suot pa rin ang wedding gown niya. Halos lahat ng mga bisita ay pinuntahan at kinausap nila para pasalamatan ang mga to sa pagpunta nila. Gusto na sanang alisin ni Carmela ang heels niya pero hindi niya ito maabot dahil masyadong masikip ang gown. Naiipit ang tiyan niya kapag sinusubukan niyang abutin ang paa niya. Inis niya saad. Nakatali pa naman sa paa niyang heels kaya hindi niya ito maalis hanggat hindi niya naaalis ang pagkakatali ng heels sa paa niya. Inihilig niya na lang ang ulo niya sa sofa. Nagsisi siyang wala siyang isinamang organizer or designer sa hotel room nila para sana tulungan siyang alisin ang wedding gown niya. Napamulat ng mga mata si Carmela nang maramdaman niya na may humawak sa paa niya. Anong ginagawa mo? Tanong ni Carmela. Nagtayuan ang mga balahibo niya dahil sa aplos ni Adam. Gusto mo bang tulungan kita o matutulog ka na lang ng ganyan? Masungit na saad ni Adam sa inalisang tali ng heels sa paa ni Carmela. Nang matapos siya sa kabila naman ang inalis niya. Iniwas ni Carmela ang paningin niya, nakaginhawa ng paa niya nang matanggal ng heels niya dahil halos 4 na oras na rin siyang itong suot. Tumayo ka dyan, utos ni Adam. Nagtataka naman siyang tinignan ni Carmela. Tila naubos naman ang pasensya ni Adam dahil para bang pati utak ni Carmela naiwan sa function hall. Pagod na siya at gusto niya na lang din na magpahinga. Tinayo na ni Adam si Carmela at pinatalikod niya to. Naramdaman ni Carmela ang mga kamay ni Adam sa likod niya kaya nilingon niya ito kahit na hindi niya nakikita sa Adam. Ano bang ginagawa mo? Tanong niya. Inalis na ni Adam ang taling sa likod ni Carmela sa hinila dahilan para dire-diretsong mahulog ang gown at mapatili si Carmela. Mabilis niyang niyakap ang sarili. Bakit hindi mo malang sinabi sa akin na aalisin mo pala? Ninis niyang wika. Tanging tube dress na lang ang tumatakip sa katawan niya. Hinila ni Carmela ang wedding gown para ipangtakip ito sa katawan niya. Wala namang pakialam si Adam sa nakikita niya. Mauna ka ng maligo. Isa lang ang comfort room dito. Bilisan mo kung ayaw mo sumabay ako sa'yo. Gusto ko na lang na magpahinga. Seryoso niyang saad saka siya naupo sa sofa at inihilig ang batok na sandalyan. Bakit ba wala man lang nasabi sa akin na nakakapagod pala ng sobrang ikasal? Bakas ang inis sa tinig niya habang napapikit ang mga mata niya. Sinamantala naman ni Carmela ang umalis habang nakapikit si Adam. Pumasok na siya sa loob ng bathroom para makaligo na siya. Habang naliligo naman si Carmela ay inayos na ni Adam ang wedding gown ni Carmela. Nabuhat niya to for 4 hours. Bakit ba ganito kabigat ang wedding gown niya? Kunot nung usa ni Adam. Napapailing na lang siya. Gusto nang bumagsak ng mga talukap ng mga mata niya dahil sa pagod. Ano kayang mangyayari ngayong ganap na mag-asawa si Carmela at Adam? Anong gagawin ni Sofia ngayon talunan siya kay Carmela? Ngayong malaya na si Carmela, mabawi na kaya niya ang kumpanyang inagaw na mag-inang Shawnee at Sofia? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.